Hi guys! So for this video, gusto ko lang i-share sa inyo, ibahagi sa inyo ang aking kaalaman. Kaalaman? Hindi. Gusto ko lang i-share sa inyo mga madam. Madam? Ano yung nagbebenta? Ayan. Gusto ko lang i-share sa inyo kung papaano ang bagong procedure ng EMS ngayon. Diba? Medyo mahirap sa mga hindi techie or sa mga hindi naman marunong masyado gumamit ng computer, ganyan, printer. Ayan. Medyo mahirap siya ngayon. Kung hindi ka pa siguro sanay, siguro sa mga sanay na, madali na. Pero ako katulad ko, hindi pa ako masyadong sanay, lalo na sa computer. Ang una ko kasing ginawa, ang una kong ginamit, etong cellphone ko. So, gusto kong i-share sa inyo kung papaano ko siya, kung papaano ako gumawa, nag-create, at kung papaano ko siya, kung papaano ko siya ginamit. So, ituturo ko sa inyo, i-share ko sa inyo. Pumunta pa ako ng post office para lang i-video kung paano ko siya in-scan. So, sana panoorin nyo at makatulong sa inyo. Lalo na sa mga kapwa ko online seller. Hello kayo dyan. So, ayan, para sa atin tong mga online seller. Dahil nga binago na ang EMS, hindi na pwede ang handwritten. Pinabago na ni Abe. Si Abe nagpabago. Char lang, hindi mga madam. Binago na ng post office kasi nga siguro for safety din, ganyan. Pina-computerize na nila. Alam niyo naman ang Japan, masyadong mateki. Oh, ayan. So, eto sana makatulong sa inyo. Yan, sa ating lahat, mga madam, makatulong sa ating lahat na medyo hindi techy. Ayan. So, panoorin nyo to at sana mag-enjoy kayo. Ayan. Panoorin nyo. Thank you. Okay guys, start na tayo. So, ang ginagamit ko dito sa phone ko is Google Chrome. Pwede rin naman gamitin nyo ang Safari, pero para sa akin kasi mas madaling gamitin yung Google Chrome. So, ayan. Click natin ang Google Chrome. Ayan. So, kung makikita nyo, nandito na tayo sa website ng Japan Post. Ayan. I-share ko na lang sa inyo para i-click nyo na lang yung link. Ayan. Popost ko na lang sa Facebook ko at sa YouTube ko. Ayan. Makikita nyo, sign in. Ayan. Para sa may mga account na. At dahil gagawa tayo ng account, ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng account. I-click natin ang create account. So, nandito tayo. After clicking the create account, makikita ninyo ang account information. Dito sa account information, dito nyo i-register yung details ninyo. Yan, yung mga information ninyo. Yung name nyo, address, ayan, phone number, gender, date of birth. Ayan. Kung makikita nyo, may nakalagay na required. Ayan, color red na yan. Yan yung importanteng dapat nyong sasagutan. Ayan. Kung makikita nyo naman, yung iba, walang nakalagay na required. Ayan. Pwede nyo nang hindi sila sagutan. Ayan. Optional yan. Kung gusto nyo sagutan, pwede naman. Kung ayaw nyo, pwede rin naman. So, ayan. And then, login, email address. Dito sa email address na to, isasuggest ko sa inyo kapag online seller kayo, gumawa kayo ng account or ng email address na para sa EMS lang. Kasi pag may mga kahalong iba doon sa email nyo, medyo matatabunan siya. Hindi pala medyo, matatabunan siya talaga. Halimbawa, may hahanapin kayo na tracking number, hindi nyo na-save, madali nyo na siyang mahanap kung puro EMS lang. Tsaka may date dun eh. Puro EMS lang yung nandun sa email nyo. Kaya isasuggest ko kapag online seller kayo, katulad ko, gagawa ako ng email address na exclusive lang para dito sa EMS na to. Ayan. So, ayan. Next, password. Sa password na to, syempre dapat yung hindi nyo makakalimutan. Meron din secret questions. Itong secret questions na to kasi, kapag halimbawa, nakalimutan nyo yung password nyo o email address ninyo, itong secret question na to, itatanong sa inyo kapag i-retrieve ninyo yung account ninyo. So, kailangan sasagutan nyo rin siya. Ayan yung mga nakalagay. Ayan, maiden name of your mother.
Ayan, the name of lover, favorite famous person. Ayan, mamimili ka dyan kung ano. And then, kung anong sagot mo dun sa secret questions na yon. Ayan. Tapos, dito, required din siya. Do you desire to receive various service announcement? Kemerit. Ayan. Ito po, ako, para sa akin, no ang nilagay ko kasi ayoko nga na may ibang papasok dun sa EMS ko. Ito kasi kung gusto mo maka-receive na mga news kineme ng Japan po. So ako, no ako. Kasi gusto ko nga lahat lang ng papasok dun sa email ko na yon is yung mga pinapadala ko lang na EMS. So ayan. And then, click mo lang yung agree, then continue. So, next na tayo. So, ayan, after nyo i-click ang continue, lalabas ang customer information. Ayan, lahat ng sinagutan nyo, ayan, parang ipapa-double check nila sa inyo kung tama. Ayan, i-double check nyo. Then, click register. After nyo i-click ang register, i-check nyo ngayon yung inyong email address na naka-register or ni-register nyo dun sa account na yun. So, ako, ayan, kung makikita nyo, dalawa lang sila. Lahat yan, EMS lang. Ganyan yung gusto kong mangyari, na lahat lang ng papasok sa email na to, lahat yon ay patungkol lang dun sa EMS na yun. So, ayan, meron siyang nakalagay, this is the International Mail My Page Service Office. Thank you, Kemerut. Ayan. So, please access the following URL and complete the final registration procedure. So, ito, i-click nyo itong blue na to. Ayan. And then, gamitin nyo. Ayan. Dahil Chrome ang ginagamit ko. Ayan. Dadalhin niya kayo dito sa page uli nila. So, i-click nyo ang home. Ayan. And then, pwede na kayo mag-sign in kung ano yung email address na nilagay ninyo. So, sign in tayo. Try na natin silang i-sign in. So, dito naman, kapag ka-sign in mo, sender's information. So, kung ikaw yung seller, ikaw yung sender, dito mo fill upan or dito mo ilalagay yung information mo. Ayan, lalagay mo yung name mo, postal code, address, ayan, telephone number, then continue. Kung ikaw lang naman yung gagamit ng account na to, ikaw lang yung sender nitong account na to, i-check mo lang tong set as the default sender's information. Then, continue. So, ayan, lalabas na yung confirmation. Ayan, i-double check ninyo yung information ng sender, recipient. Ayan, kung meron kayong gustong i-edit, i-click nyo lang yung modify. Ayan, double check nyo lang kung tama lahat. And then, kung okay na siya, click nyo lang yung confirmed. Then, saan nyo gusto i-send? Katulad nyan, gusto ko siya i-send dun sa email address na ginawa ko para sa EMS ko. So, ayan na siya. Nakalagay na siya dyan. Kung gusto nyo naman i-send sa ibang email address, i-click nyo tong another email address. So, ako isa-send ko siya sa email address ko kung saan nandun lahat ng aking EMS transaction. So, send email. Ayan. Makikita nyo lalabas yung ayan, lumabas na sa aking email. Makikita ninyo, pwede nyo itong i-screenshot, pwede rin hindi na kasi nasa email naman na siya, then ipapaprint naman natin siya. Nandun na rin siya sa label mamaya kapag pa-print natin. So, ayan, i-check na natin yung aking email. Ayan. Itong email na to, sinend na niya yung 2D code kung saan ipiprint natin or i-scan natin sa UPRI touch printer sa post office. Ipapakita ko rin sa inyo kung papaano at kung alin dun yung UPRI touch printer. So, i-click natin yan. Ayan. Ayan na siya. Ayan yung tracking number.
And ayan din yung parang QR code niya or 2D code na i-scan natin sa post office. So, ito yung ginawa kong example nung pumunta ako ng post office. So, nag-scan ako, then print para makita ninyo. Then, ituturo ko sa inyo step by step kung papaano. So, dito natin i-scan yung 2D code or yung parang QR code kanina na sinend sa atin sa email. Then, after nyo i-scan, lalabas na dito sa printer yung label. So, nandyan na yung sender's copy, recipient's copy, and invoice. So, after nating ma-print, mga 5 to 7 pieces siya, ibibigay natin siya ngayon sa post office counter clerk. Sila na ngayon yung magsusukat, mag-check ng weight, and sila na rin yung magdidikit dun sa box mo or sa parcel mo na ipapadala. After nila i-double check lahat at idikit, bibigyan ka nila ng declaration form. Then, checkan mo lang yon, magsasign ka, lalagyan ng date, at ibibigay uli sa kanila. And then, bibigay na nila sa'yo kung magkano yung dapat mong bayaran. So, ayan guys, maraming salamat sa pagtutok at sa panonood. Salamat at sana may natutunan kayo dito sa video na ito, sa isinashare kong ito. Wait lang, bakit ba nakataas tong camera? Ibababa ko. Ayan, sorry hindi pa ako sanay mag-video, pero masasanay din ako dahil ngayon magwa-vlog na ako. So, sana mag-subscribe po kayo dito sa aking YouTube channel. Wala po akong gagawin kundi puro kalokohan. Puro kalokohan. Hindi. Mag-share din ako ng mga nalalaman ko. Nalalaman. Hindi. Kung ano-ano lang, basta mag-subscribe kayo para malaman nyo. Ayan. Kung ayaw nyo naman, wala namang pilitan to. Okay lang naman. Wala namang pilitan. Isipin nyo na lang wala akong sinabi. Pero ayan, maraming salamat po ulit. At sana nag-enjoy kayo at may natutunan. Paulit-ulit. May natutunan dito sa video na to. Maraming salamat uli. At pa-subscribe na lang po sa aking YouTube channel. Wala pang masyado kasi kaka-start ko pa lang. Parang ito pa lang yung na-upload ko. Meron ako mga videos, pero ito pa lang yung unang in-upload ko kasi feeling ko kailangan kong i-upload to para sa mga kapwa ko online seller. Kasi nga, yung iba, hindi masyadong techy. Inulit ko na naman. Tulad ng sinabi ko kanina, may mga tao katulad ko hindi naman masyadong techy. So, sana nakatulong sa inyo. Ayan. Maraming salamat!